Alam niyo bang, 3 lalaki mula sa may kayang pamilya ang hinitulang mamatay sa Silya Electrica noong 1972, dahil sa panggagahasa sa isang sikat na aktres. Ang kaso ni Maggie de la Riva, ang itinuring na pinakakontrobersyal na krimen ng panahong yun, at tinutukan ng mga Pilipino. Pagkalipas ng ilang taong paglilitis, ipinataw ng NOY si Judge Lourdes San Diego, ng Quezon City Court ang hatol na kamatayan, na pagkaraan ay kinatigan naman ng Korte Suprema. Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel, at pindutin mo na rin ang subscribe button, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Maria Magdalena Torrent de la Riva, o mas kilala bilang Maggie de la Riva, ay anak ni Pilar Torrent, isang Spanish mestiza, at Juan de la Riva, isang German-Swiss. Siya ay ipinanganak noong September 3, 1942. Nakapagtapos siya ng elementarya at high school noong 1958 sa Miriam College na noon ay kilala bilang Maryknoll College. Taong 1960, nakapagtapos ng secretarial course si Maggie sa St. Teresa College. Taong 1963, ay nakasama siya sa top 5 finalist ng beauty pageant na Miss Caltex of 1963. Noong taon ding yun ay nirepresente niya ang Filipino gowns para sa Fashion Guild of the Philippines, mula sa designer na Millis Gowns. Si Maggie ay hindi lang isang beauty queen, naging sikat na aktres din ito noong dekada 60s, at gumanap sa halos 40 na pelikula. Una siyang lumabas noong 1963 kasama si Joseph Estrada sa pelikulang Istambay, kung saan siya sumikat at nakilala ng taong bayan. Noong 1967 bumida siya sa pelikulang Ang Langit ay Para sa Lahat, kung saan ikinukonsidera niyang pinakamagaling niyang obra. Si Maggie ay isa ring singer sa mga pinakabigating nightclubs noon sa Maynila. Mayroon siyang TV show na pinamagatang Maggie sa Channel 3 at patuloy na nagiging guest sa Tanghalan sa Derigold at Tindahan sa Nayon sa Channel 11. Si Maggie ay naging breadwinner ng kanilang pamilya nang sumakabilang buhay ang kanyang ama noong 1964 sa edad na 58. Naging maganda ang career ni Maggie, at nakatulong siya sa kanyang pamilya. Kumikita siya ng 8,000 pesos kada pelikula, 800 pesos kada buwan sa radyo at telebisyon, 300 pesos kada buwan sa mga promotional na palabas, at 100 pesos hanggang 200 pesos kada guesting. Ngunit hindi lang ang pagiging magaling na aktres ni Maggie ang dahilan kung bakit naging maingay ang kanyang pangalan. Ito ay dahil sa malagim niyang sinapit sa kamay ng 4 na maimpluwensyang lalaki noong 1967. Sila ay sina Jaime Jose, Basilio Pineda Jr., Edgardo Aquino at Rogelio Canal. Ayon sa salaysay ni Jaime sa mga pulis, pumunta raw sa kanilang bahay sina Basilio, Edgardo, at Rogelio upang hiramin ang kanyang kotse noong June 25, 1976, alas 11 ng umaga. Ngunit dahil ayaw itong ipahiram ni Jaime, naisipan na lamang niyang sumama. Nag-inuman silang 4 hanggang alas 3 ng madaling araw, June 26, sa Ulob Cocktail Lounge Mabini Street, Ermita. Inamin raw ni Basilio sa mga kasama na in love siya sa aktres na si Maggie. Alam din itong may videotaping ang aktres sa ABS-CBN studio. Bandang 4:30 AM, pumunta ang grupo nila sa studio sa Rojas Boulevard, Pasay City, kung saan kinausap raw nina Basilio at Rogelio si Maggie. Ngunit dahil hindi naman sila kilala ni Maggie, hindi niya ito pinansin at sumakay na lamang ng sasakyan upang umuwi kasama ang kanyang personal assistant na si Elena Calderon. Malapit na raw sa kanilang bahay sina Maggie nang muntik silang banggain ng sasakyang minamaneho ng 4 na salarin. Mabuti na lamang at nakapagpreno ang aktres. Sa kanyang inis ay sumigaw raw ito ng, "Ano ba?" Biglang lumabas ng sasakyan si Basilio at binuksan ang pintuan ng sasakyan ni Maggie. Hinatak siya nito palabas habang hinihila naman ni Elena ang isang kamay ng kanyang amo upang mapigilan ito. Ngunit nabigo si Elena dahil tinulungan si Basilio ng 3 kasama at tuluyang naisakay sa kanilang sasakyan si Maggie. Pinagitnaan si Maggie ng 2 lalaki sa likuran ng sasakyan habang hawak-hawak ang kanyang mga kamay. Dinala ng mga kalalakihan si Maggie sa isang kwarto habang naka-blindfold sa Swanky Hotel sa Pasay City kung saan nila ginawa ang karumal-dumal na panghahalay sa aktres.
Mag-burlesque ka para sa amin, sabi ng isa sa apat na salarin. Hinubaran nila ang aktres pagkatapos ay lumabas silang apat sa loob ng kwarto. Maya-maya ay muling pumasok si Jaime, at hinalay si Maggie. Pagkatapos ni Jaime ay sumunod si Edgardo, Basilio, at Rogelio. Nang mawalan ng malay si Maggie ay sinabuyan siya ng tubig sa mukha, at pinagsasampal upang magising. At sa tuwing papalag ay minumura rin siya ng mga ito at tinatakot na sasabuyan ng asido ang kanyang mukha. Matapos ang krimen, iniwan nila si Maggie sa Free Press Building na hindi kalayuan sa EDSA, na malapit sa Channel 5 upang pagmukhang galing sa studio ang aktres. Bandang 5:30 AM na nang makauwi ang biktima kung saan nagkalat ang mga pulis, at reporter sa kanilang paligid. Ika-29 ng Hunyo, 1967, pumunta sa Quezon City Headquarters si Maggie kasama ang kanyang pamilya, at abogado na si Regina Bonitas upang magsampa ng kaso. Samantala, bandang 2 PM sa Buendia, inaresto si Jaime habang naglalakad, at binabasa ang dyaryo kung saan headline ang panghahayay kay Maggie. Naaresto siya nina Detective Pablo Pascual at Ricardo Aniceto na nagpapanggap na mga sorbetero. Sinubukan pa raw tumakas ni Jaime ngunit napigilan siya ng isa pang detective na si Reynaldo Roldan na armado ng baril. Agad na bumalik si Maggie sa headquarters nang mabalitaang naaresto si Jaime. Napatayo raw si Jaime nang makita si Maggie, at sinabing, "Maggie, Maggie please. Hindi ako kasama. Magsabi ka ng totoo." Tinitigan lamang siya ni Maggie at napaupo habang umiiyak. Makalipas ang ilang minuto ay sinubukan ng aktres na kalmutin ang mukha ni Jaime. You were one of the boys who pulled my legs and raped me." Sigaw ni Maggie. Naaresto ng mga pulis sina Basilio, at Rogelio ngunit nakatakas naman si Edgardo. Ngunit hindi nagtagal ay sumuko rin ito sa asawa ng gobernador ng Batangas na si Aurelia Levisti. Dinala ang apat na salarin sa Muntinlupa habang pinoproseso ang mga kaso nila. Habang nasa kulungan, natagpo ang wala ng buhay si Rogelio dahil sa overdose sa drugs noong December 28, 1970. Samantala, tuluyang nahatulan ng kamatayan sa Silla Electrica ang tatlong salarin na sina Jaime, Basilio, at Edgardo noong February 6, 1971. Bandang 3:00 ng hapon ay unang sumabak sa upuan si Jaime na namumutla, at tulala habang naglalakad sa gitna ng dalawang pari. Pagkaupo sa silya ay tinakpan ang mukha ni Jaime, at sinimulan ang initial shock. Ngunit pagka-check ng doktor ay buhay pa si Jaime. Nagkaroon ng bulong-bulungan dahil ayon sa iba, kapag hindi namatay sa initial shock ay pakakawalan ng salarin. Ngunit ang hatol ay Silla Electrica hanggang mamatay, kaya sinabi ng direktor ng kulungan na bigyan ito ng isa pang shock. Nasa loob naman ng silid ang ama ni Jaime na si Dr. Jose na nangakong sasamahan ang anak hanggang sa huling sandali. Lumabas lamang ito ng bandang 3:20 PM matapos ideklara ang pagkamatay ng kanyang anak. Samantala, ang ina naman ni Jaime ay nagpunta ng Malacanang upang makausap si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pinayuhan raw siya ng isang opisyal sa presinto na magpunta ng Malacanang. 5 oras umano itong naghintay ngunit hindi niya nakausap si Marcos. Wala raw kasi itong appointment, at busy ang Pangulo. Napahagulgol na lamang ang ina ni Jaime. Ayon sa ilang report, hindi raw nakaabot sa Pangulo na naghihintay sa kanya ang ina ni Jaime. May mga balita pa noon na sinasabing sinadya umano ng Pangulo na huwag kausapin ang ina ni Jaime dahil kailangang ipatupad ang batas. Si Basilio naman ay sinubukan pang manlaban kaya nagkaroon ng kaunting gulo bago ito may upo sa silya bandang 3:40 PM. Idineklara siyang patay bandang 3:55 PM. Samantala, makikita raw kay Edgardo ang labis na pagsisisi sa ginawa, at narinig pa ng pari ang mga huling salita nito na, "Avoid bad companions and obey your parents." Ang mga criminal proceedings, at ang mga execution announcement ng bawat isa sa mga akusado, ay na-broadcast sa istasyon ng radio DZRH, na nagdulot ng sensationalism at public historya. Ang nangyari kay Maggie de la Riva, ang nagpasimula sa paksa ng panggagahasa sa Pilipinas, pinalitan din ng pangalang Galaxy Lodge ang pangalan ng motel kung saan nangyari ang panggagahasa kay Maggie. Ang electric chair na ginamit sa execution sa tatlong lalaki, ay nasira ng apoy, ngunit may kaunti namang naisalba, at naayos para sa isang museum exhibit. Taong 1986,
Ang parusang kamatayan ay unang inalis ni Corazon Aquino, at kalaunan ay ibinalik naman ni Fidel Ramos, na ang pangunahing pamamaraan ay ang lethal injection. Dahil doon, isang bagong death house ang itinayo upang mapaglagyan ng lethal injection execution, at ang naisalbang electric chair ay i-display sa Philippine Museum. Samantala, ang kwento ni Maggie ay naisa pelikula noong 1994 at ang gumanap bilang Maggie ay si Don Zulueta. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng ating video, at huwag kalilimutang mag-subscribe, at pakiclick na din ang notification bell. Thank you for watching.